Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are on this side of the universe. Welcome to the pilot episode of The Water District. Yes, you've heard it right. This is the COWD's first and only legit online talk show wherein we discuss everything and anything about COWD. With that, on this pilot episode, we bring you, nonetheless, our General Manager, Engineer Antonio Yang. Round of applause, please. Sir, Ernst? morning. Good morning. Good morning ba? Or ngayong adlaw? Welcome to the show. How are you? Musta na? May adlaw sa tanan, Birds? May adlaw, no? Morning, So, sir. kumbati lang gano'n sa atong pagpanarabaho din sa Water District. Almost a year of being the general manager, like 9 months to be exact. How was it, sir? Kumusta ang dagan? Na-absorb na ba ang pagiging GM na to? Yes, kanang taon-taon naman sa Water District pod karong February mag 30 years naman ta in service, and sa paglingkod nato sa atong pagka-general manager sa Water District last April 1, 2023. So daghan mga challenges, part man ginasa sa atong pagpanarabaho, daghan challenges, daghan mga pagsulay sa Bisaya pa mga pagsulay. But I believe nga kanisad sila tanan nakahimo pod nga mas naningkamot ang Water District nga makahatag og maayo nga serbisyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, since this is the perfect opportunity for us to discuss matters relative to water supply concerns, maganda lang pinaka-concern ani sir, no? So, atong isa-isahon sir, so good ta sa katong mga SBRI served areas sa Opol. How was it? Unsay mga development as of karon, sir? Sige, before ko mo discuss bahin ana Burns, no? So I'd like to thank first ang atong mga board of directors for their continued support and trust, no, sa atong ilang confidence nga gihatag sa management sa Water District. Kanunay sila na adiha nagkuan gyud, no, nga motabang kung kinahanglan ang ilang mga suporta. Labi na gid kini sa atong gipang-atubang nga mga challenges. Kay akong gani sa paglingkod pa lang nako 18 days sa paglingkod pa lang nako sa pagka mahimong general manager, I received already a letter, tawag na demand letter from Kobe for katong mga payables lagi, something like that. And thankful ako nga na resolve kato pinaagi lugar sa pagtabang ni Mayor Clarex Uy. So na-resolve kato nga areas ug wala nay pag-stop lugar sa supply sa Cagayan de Oro kay na-announce man or na-news kato nga they will stop their supply by January 31, which is today, if ever dili lugar ma-resolve ang issues about payables. But kana siya is na siya, no? Okay na siya. Now, with regards to Opol, nag-start ang atong bulk water supply, no, sa Opol kay atong gi-separate ang Opol nga system sa atong entire system, no, kay we have a emergency bulk water supply for Opol kay nag-request gyud ang ilang council, lugar, no, ang munisipyo sa Opol through a resolution urging Water District to immediately resolve the water supply problem in the area. So niadtong December 7 pahigayon kita og bulk water purchase, mga 1.5 ml for Opol. So aniya karon kita sa adjustment and monitoring stage, no? Atong gatan-awon kung asa nga mga areas ang wala pa nakatagamtam og kanang adequate supply, and kung diha man gani ato dayong madungagan ang atong emergency purchase. Kaning emergency purchase is immediate nato nga response sa ilahang call while ga-craft kita og kanang long term. Ang long term man gud is taas man gud na siya, kinahanglan pa nimo ipabuhaton ang mao nga mga terms of reference, and then imo pa dayong ipa-subject to bidding, no, kanang bidding, competitive bidding. Pero not whole part man sa Opol atong ga-servisyon, sir, di ba? Dili tanan part sa Opol ang atong gaka-serve, no. Pipila lang ka mga barangays, but dili sad nako kayo ma-recall kung pila o asa dapit din na, but
normally ang kaning mga naa sa mga elevated areas mao pa ang wala siguro nato Yes, naabot sir. kay wala pa tayo mga asset or mga linya dinha sa kana mga areas. So aside sa Opol sir, unsa pay lain na na-serve ni South Balibago as of karon? Sa South Balibago is also serving Pag-ibig City Homes and Youngsville subdivision. So kani siya sa parit sad ni silang water supply system, murag matawag nato siya nga usa ka DMA or district metering area. Nahitabo kani siya adtong kung wala ko masayo atong June, no? June 2023 nag-inaugurate kita didto. So karon gani I'm sure nga daghan na gid kayo nga areas kung dili man gani tanan nga nakatagamtam og 24/7 kato ra siguro mga elevated areas kay usahay na yung mga adjustment pa lugar nga gabuhaton usahay sad na yung mga breakdowns due to kanang aya palagi day ma-subject to kaning high pressures ang systems then mugawas ang mga leakages. But wala naman kita kadawat nga complain sa Youngsville and Pag-ibig City Home. So ako nagatuong na sufficiente na gid ang atong supply dito kay based sa atong monitoring pod sa online monitoring because we have installed pressure monitoring points. Tag-as man ang areas no ato na lang karon is kay manage na nato ang atong non-revenue sa kanang mga areas. Okay sir, moving on sa Villar Ernesto sir, kumusta? I think specific ang sa phase 1 ang medyo dagan concerns relative to water supply. Okay, sa atong sa atong system nato, ang atong ang Cagayan de Oro nga water supply system is divided into two areas. So mao na siya atong or two district no. So ang atong natural na to nga boundary kani atong gitawag nga Cagayan de Oro River. So ang west side or district 1 mao na siya atong ang supply ana is coming from Balulang, ang mga production wells and ang Kobe which provides 60 MLD no. Dayon ang kanida yung east nga bahin or district 2 is supplied ang supply ani is coming from mostly from our production wells sa Makasandig, sa Bugo, sa kaning Tablon no and of course na ay 20 MLD from Kobe. Kaning atong district 2 gi-divide pag nato ni siya into two zones para mas madali nato pag-manage pertaining to kaning atong non-revenue water reduction program. So gi-divide nato siya into two zones. Ang zone 1 gikan lugar dito sa Bugo padurong diri sa may Galaxy. Then ang zone 2 gikan sa Galaxy padulong na dayon sa Makasandig no kanang mga areas sa central part sa city o sa Makasandig, Nazareth. So far kana lugar nga atong gibuhat nga scheme nay improvement no kay ang Galaxy kay mao man sila nga mga areas gyud ang Galaxy ug ang Villaflora ang mo gyud complaints of inadequate supply of water kani laging dili sila 24/7 but with that scheme na-improve ang water supply sa Galaxy kay naman sa tay mga kauban nga dinha gapuyo sila mismo makahatag yung lugar o kanang pagmatuod no nga na-improve ang ilang water supply and nasa deck kita yung mga monitoring dito and we determine nga naagyoy pagsaka sa mao nga pressure line pressure. So pasalamat kita ni ana sa atong mga teams nga kanunay sila nagtan-aw gyud no nag-run sa atong sa model nato kani sa atong hydraulic model para matan-aw nato kung unsaon nato mismo pag mahimong efficient no ang atong pag deliver sa tubig kay mao man na atong mga tinguha nga makahatag gyud og bayo nga supply. Sa Aluba sir, so far kumusta? Sa Aluba naagyapon kitay mga challenges pagamay didto kay na may mga areas nga kana laging na kuan nato sila no before they were enjoying sufficient supply pag change nato sa atong scheme kay para nga ang supply gikan sa Makasandig ma-direct nato diri sa central part of the city para mo improve pud ang tubig dira sa sentro paingon sa Makabalan. Ang Aluba and Mandumol is now being served sa ang source nila is from Kobe. So nay areas nga nay naapektahan gamay ug sa pag-check lugar nato dito is kanimang mga linya pod nga ang uban nga igo sa kaning mga projects sa kaning barangay or nay mga
pud kaning mga other water private operators dito nga gakalot-kalot nga maigo atong linya nga maka-cause nga maapektahan ang supply, no? So but ato na kanang gitan-aw, nakitay programa ni ana karong in fact next week, no? And next week doon na kitay program ni ana nga i-interconnect to sila para masulbad na kay dili man lugar ingon nga wala sila tubig, but dili gid lugar siya kanang 24/7 katong uban nga mga areas dito, especially ang elevated gid kayo nga part nga area sa Aluba and Mandumol. But kani sila nakaprograma na ni sila sa atong karong atong igang nga ma-improve sila. In fact next week lagi sa akong gi-mention before nga next week we have lined up interconnection activity, no, din sama ra gyapon din sa westing of sa Gusa kaning sa Galaxy. So naa gyapon tay mga programa gyapon din na sa Villaflora na ongoing didto nga drilling. So para nga dedicated para sa ila, no. So napod kitay didto sa atong malasag nga source nga ma-extend nato ang iyahang supply going towards zone 9 of Pugman para kani sila nga mga areas masulbad nato ang mga problema. So kana sila tanan atong kuha na siya program na this year, and hopefully ma-implement siya the soonest possible time para ma-improve po ang atong delivery of service ang area. Katong sa mga areas like Kwansel, sa Bulwa o sa Patag, for the longest time, medyo concerned yapon to sila ng mga areas about supply, sir. Yes, ang atong approach karon kay mo lagi na gi-identify nato. Number one man is para pag mag-solve ta sa atong problema, no, kanang number one is acknowledge nato nga nay problema sa supply. So gi-acknowledge nato na. Number two is gitan-aw nato kung asa ang mga areas nga nay mga complaints sa water, no, kanang atong gipabisita dito atong team, atong nagpa-census kita, balay-balay gyud kung unsa ang ilahang na-experience nga service o sa tubig nato o unsay ato ding mabuhat, nagpabuhat ta na og so naatay nakit-an nga atong solusyon kana atong gitawag nga localized nga approach. So kung ang areas like Aluba, like kaning Galaxy, like Villaflora, like Patag, Bulwa, na sila yung mga lahi-lahi pod nga mga pamaagi sa pagsulbad sa ilang problema. So nagtan-aw ta ni aning kaning atong gitawag nga water treatment facility, no. So naatay programa for this year. Kanang mga ginagmay lang 1 MLD, 2 MLD nga didto nato itukod sa mao nga area para nga ang supply niya would be dedicated for that area para masulbad lugar sila. So nay atong mga programa ni ana gitan-aw na kamulon na tang negotiate with barangay kang Kapitan Ligaspi sad sa Bulwa ug kang Kapitan Abaday sa Patag. So naatay mga initial nga mga discussions, and hulatan lang nato nga klaro lugar ang kanang mga road right of ways, mga ang kaning sa parte sa luna sa nga atong gamiton aron nga makapagbuhat kita og katong atong water treatment facility katang WTP lugar, para nga ang area sa Bulwa kay ang area mo sa Bulwa daghan kayo elevated pod, no, na dinha ang kaning sa paingon sa ibabaw kaning atbang sa banga mo na sila nga mga areas nga complain karon, although ga-deliver man ta through our water tankers. But of course dili na siya lugar ang mao ang kanang solusyon kay murag gitawag ra man na siya nga stopgap or kaning band-aid solution, no. So ang ato gyud is katog yung sustainable or katong pang long term, which mo na siya atong nakita ang katong localized approach by establishing or constructing a water treatment facility in those areas na dedicated for sa ila ang atong production for that. Sir, issue sad karon ang sir na uban concerns regarding kawat sa Metro, sir. Any thoughts? Lagi mao sa lagi ni karon, no, kanang mga ibalik na sad ang kaning mga kawat-kawat sa Metro busa ato lugar gihangyo ang atong mga konsumante nga kung magbinantayon, no, sa kanang ilahang water meters, kung mahimo ilahang ma-secure, mabutangan nila og grills, ang uban butangan nila grills o nagpadlock para dili gid siya kana bitawng dali makawat.
ug ang water district pod nagbuhat pod og mga pamaagi no nga nagtan-aw kita kung unsaon na to pag-secure pod ang atong mga water meters. At the same time, mag-coordinate kita sa city government para ma-stop kani siya nga mga binuhatan no kay kung walay mo palit sa mga kinawat, wala may mga awat. So ingana lugar no kanang atong makuan dito sa kanang mga junk shop nga ma-investigate kung kinsa kana sila aron nga ma-stop kini siya kay makakos mo gani siya not only sa dako nga problema gyud no labi na gyud sa mga konsumante kay sila mismo wala sila tubig. And ang sa water district po, this would also affect our financial kay kung maggrabe siya, mahal biya na ang water meter and dili biya na sila na to ipabayad ana kay kita man ang mo replace. Unless lang kung ang water meter nasa sulod sa ilang property, wala pa nabalhin sa gawas, then part sila sa katong old na to nga contract na they have to pay kung nawala. So kanang sa stub out sir, kita ang held responsible. Kung isa po kung atong plano na grill siya sa ato ng N or sa katunang sa community kung asa sila katong naimutang ilang mga individual meters sa stub out. Sa ato na siguro na kanang sa mga stub outs kanang atong gitawag nga MSO kanang meter stub outs or naka-clustered no nga mga meters. So kita na lugar dayon siguro ang mo implement og measures nga ma-secure nato sila para dili makawat kay dili man malayable na to ang atong mga konsumante ni ana kay naaman sa gawas sa ilang property. Pero katong mga water meters katong karaan dito nga wala pa nabalhin na pa dito sa sulod, responsible sila adto nga ilahang i-ensure nga dili makawat, dili mawala, and if ever na ay pagkakawat kinaaman sa sulod sa ilang property, then they will made to pay for the cost of the water meter. Nga na lugar na siya kay nahibutang man po na siya sa atong contract. So mao na siya. So karon mo na nga tulog ang gihangyo ang tada atong mga konsumante nga kitang tanan no kay dili man ni siya masulbad nga problema kung wala pagtinabangay kay kinahanglan man gyud nga ang tibuok gyud lugar nga pwersa ang water district, ang mga konsumante magbinantayon aron nga i-report diretso no kung nay mga ingana nga mga paghitabo aron atong ma-stop kung mabaw-an ganila kung asa na gaypamaligya aron nga atong ma-report dito sa syudad aron maadtuan diretso no kay aron nga mas makuhaan silang permit. I remember sa una natay nadakpan na junk shop ana sir. Yes, natay nga nadakpan na junk shop kay kuan lagi. Mo lagi na akong gisulti kung walay mong palit, wala man gyud mga awat no. So mora na ang atong kuan gusto tong hangyoon dito ang sa syudad nga matabangan kita ni and I'm sure that they are ready to help the water district pertaining to that problem. So sir, it's been our battle cry sa office kaning non-revenue water. Kumusta na ang tanay status? Other than katong sa tong gipang set na programs na pabatay lain pa na i-gauge up para mas strengthen ang atong pag-resolve sa non-revenue problems nato. Is kaning problema sa non-revenue water is kung magini siya, it's not only a problem of Cagayan de Oro City Water District, but it's a problem of all water districts in the country. Even the private water operators, problema gini sila no kanang mga leakages, kaning mga kawat sa tubig kay dali ra magud kawaton ng tubig. Unlike lugar sa kaning kuryente nga kung masayop ka, kuryente patay. Paano ka, ma-electrocute ka, mamatay. Anay tanin siya mamatay. Sa tubig, kung masayop ka o connect, mabasa raman ka. No? Ligo, refreshing. Refreshing. So, sayo na kay kawaton ang tubig mo. So, muna nga, kani siya, natay mga programa, no? Mga programa sa kaning pag-reduce niya na. Ang program sa pag-reduce sa water sa non-revenue water is parehas sa mga sa tanan, no? So dili na kay nako discuss ang detalye kay technical naman kayo, but the same ra na sila all over bisan gani ang standard sa kanang international, the same ra gyapon, pipe replacement, water meter replacement, pressure management, leakage repair, diha ra na tanan, no? Kaning mga illegal campaign sa mga illegal connections, pressure management, sumora na sila tanan. Ang ato lang na is ang pag-implement. So natay kita na o karon nga pamaagi sa pag-implement kay usahay dugay lagi maka-implement sad ta kay tungod sad sa pundo, and at the same time ang kaning mga proseso sa atong pag-procure and kay na magutay regulations kay follow. So we are also looking at the possibility of kaning gitawag nga performance based na non-revenue water reduction. So
engage kitang services sa mga private companies or proponents atong ipabidding, and kung adunay ma-save nga tubig, kung pila ang volume nga na-save, mao ra pud atong bayaran mo nga nga scheme, no, para nga mas madali ang pag-implement lugar kay kita dayon maka-focus na dayon ta ang atong manpower, maka-focus nato dito sa expansion, maka-focus kita sa kaning paghatag og serbisyo sa tubig sa atong mga konsumante. And ang ato dayong pang non-revenue water reduction program will be kato na dayon siya. So ato na nang i-present sa atong board of directors, and kuan sila, no, kanang receptive sila ana. Nakita nilang oy maayo nga programa, but gapangayo pa sila og mga detalye kung unsa ang pag-implement, and we are still coordinating with VEI, no, ang VEI ang atong partner nato, ang VTNC Vedes International, sa pamaagi niya ni kinaman sila yung mga experiences na with regards to performance-based nga non-revenue water reduction program. Okay, sir, to wrap up this, in being your 9 months in your position, your current position, na kay ma-pinpoint na any remarkable event na imong naagian or na-surpass as a general manager? Well, ang ako ramang yung sigurong kaning tan-aw lugar na ko nga na milestone, siguro itong tawag ng milestone is kanilaging katong ako nahisgot sa unahan katong atong bulk water supply agreement. I mean emergency bulk water purchase for Opol, for Youngsville, and for Pag-ibig City Homes. Ang atong pag-present dito sa City Council sa atong 10-year development program nga atong gi-craft last year. And then of course kaning na-overcome nato katong threat, no? Threat of stoppage of bulk water supply from our bulk water supplier, ang Kobe. And pasalamat kita ako kayo ni ana kang Mayor Clarix Uy nga siya nahimong instrumento nga mahangyo lugar sila, no, nga while we return to the negotiating table, sila nagpasalig nga wala gyud, no, walay pag-undang, dili na undangon ang pag-supply sa tubig, kay ang intention man is mao lagi ang paghatag sa tubig serbisyo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So kana siguro, and I am happy also with the support of the board, thankful with the support of the board, their trust and confidence, and also the whole management team and the staff of Cagayan de Oro. Kay mao magina akong gihangyo, no, kay dili man ako igor ako na dinha sa taas mag-lead siguro, mag-direct sa atong lugang sakyanan, kung sa atong vote going, kung ata padulong atong vote ang atong sakayan. But ang magbugsay niya na ang tanan man, dili lang kay ako. So kinahanglan nato ang suporta sa tanan aron makaabot nato atong direction, kay without the help of everybody, lisod gyud, no, lisod gyud. So ana lang, and ngato lang pud ang atong panghangyo pud sa atong mga konsumante nga kuan sila, no, ning kanunay sila magsuporta, kanunay sila magsabot. Salamat yan kita ni ana nga naagya po ng ilang mga pasensya, kay although natay mga kakulangon, naningkamot man gyud ta, nga makahatag og maayo nga serbisyo kanila. And yeah, so rest assured that we will continue to do our best to implement programs so that we can improve the delivery of service to the Cagayan de Oro. So, no? Then, lastly, sad siguro, Burns, no, ato ning ato sad sigurong gamiton ni siya nga venue nga pwede sila mo kuan, no, kanang mo padangat sa ilang mga concerns. Kay I am happy nga na kuan ni siya, nahitabo kani siya nga kaning atong sa water district nga online nato nga discussion, kay mo ni siyang avenue nato nga mapadangat mo nato sa ila atong mga programa nga ang water district na mga programs, no. So this is an avenue for them to avenue, no, for us to inform them of our programs, and this could be an avenue also for them to raise their concerns so that we can answer, and we can pero gatubag mata, sir, sa atong FB page, then always updated mo sa atong website. I think it's the perfect platform na siguro sad to
like to show them that we do care and listen to their concerns, di ba? Yeah, Kaya ato mang correct, matakol ang mga ilang concerns and issues on the following episodes to Yeah, come. the following episode. So, daghan pa itong concept. Yeah, I know, hopefully. daghan mo This is mga the kick-off. plano. Kick-off man siya. This is Kick a off, pilot episode. So, daghan pa tayong mga plano nga mga pagkahisgutan at necessarily nga Hopefully, dagan pa good news to good come, news, yeah, good news. especially for our concessionaires, sa atong mga Correct, konsumantes, sa atong mga katubig. mga katubig. Katubig, kaunsa pa din. Katubig. Thank you very much, GM, for that updates. In line with it, let us all be good and perfectly okay in sense of that dapat katong gingon ni GM being part of the water district or kung konsumante man ka, katubig ka sa water district, it's a two-way thing. It's a partnership. So, kung maglisod mi, magtinabangay lang ta, no? Kay ang tubig, yes, it might be a blessing. It's a grace from God. Pero dili man siya infinite. No? So, finite man ang tubig. So, magtinabanga kita para kaning source na tubig, tanan ang maka-benefit, especially the future generation. So, with that, thank you, GM, for being our guest for My this honor. pilot episode. We'll be right back. Sa water district. Konektaning tubig pi kay libre. Nahibaw ka ba nga ang iligal nga pagkutay sa tubig o pagsumpay nga wala miagi sa metro sa COWD na hisupak sa Republic Act 8041 Section 8 nga mao ang anti-pilferage law? Pwede ka usab mapriso o mamultahan. I-report ang mga illegal nga koneksyon sa tubig sa among buhatan sa Corrales Avenue. Mahimo ka mong mutawag sa 555-9850 o sa 0906-007-0411. It is just the beginning of the year, but here in COWD, every day is a great day. Pumatod kani sa atong papanghatag, sa atong annual na corporate giveaway, mga atong COWD calendars, sa atong mga konsumante, ang atong mga katubig. Salamat sa pagsabot sa katong wala nakadawat for this year. Naapay next year para kamo na say makadawat, hopefully, sa among mga kalendaryo. Moving on, our first ever press conference took place last January 16, 2024, at the height of the Kobe Cloud issue. So as of this press time, na-resolve na ni siya na concern. No? Relative to that, Mayor Clark's Uy, Kobe and Cloud had a closed-door meeting in which katong mga concerns ilang na istoryahan dito mismo sa opisina sa Mayor. Looking forward to the so-called Love Month, February na. So, comes along the first long weekend for the year. So, with God, amo lang i-announce na on February 9, in line with the Proclamation 453, which is the additional special non-working holiday, ang atong opisina, ini sa admin o sa atong mga sub-offices sa Tinaog sa Kauswagan, sirado for business transactions. Relative, of course, sa Chinese New Year celebration. Since we value your thoughts, our katubig, our konsumante, will be reading some of your comments from the Facebook page. So here it is. Salamat Cloud kay advance mo mag-announce. That's from Emmanuel Veracruz. We have also Okay Kaayo kay sayo mo nag-announce by Dazana Elebel. This is related to our scheduled water service interruption last January 12 sa Kasinglot, Tugusa na area. So, ang atong scheduled, usually, obviously, scheduled man siya. So, nami time sa amo mismo sa PR and Info Division na ma-relay sa katawan ng information na layo pa ang interruption. No? So, maka-prepare mo with that. So, salamat sa appreciation na sa yun yung nadawat ang mong information. Another one we have from Loisa Laab Gonzalez. Mag-inform mo 1 hour bago nawala ang tubig. Late kaayo mo mag-inform. Related to an emergency service interruption last January 11 sa Kanituan. So since it's emergency, ulay, kami sad mismo sa PR, ulahi makadawat sa informasyon. Kaya emergency mo siya, busa. So naitabo na siya,
at hand lugar, no? So, salamat kayo sa pagsabot, no? Naging mga instances nagakaitabo na siya, especially ang mga emergency na water service interruption. Kaya busa ka emergency man, ulay gyud nato madawat ang atong mga information, but rest assured among gabuhaton among very best na mahuman ang trabaho on time para mobalik ang inyong mga tubig. Daghang salamat. On the lighter side, we'll be giving away some corporate giveaways specially made for you, our konsumante, our katubig. These names are randomly selected. These are Adlaw Amisila, winner of COWD Umbrella. Wayan Villamor, you are a winner of COWD Notebook. And Texon Helen, COWD Water Bottle. Please claim your prize at the cashier office, ground floor admin building here in Corrales Avenue. You have a month to claim your prize. Once again, congratulations. With that, dagang salamat for joining us in our pilot episode. We do hope that you will still join us in the coming episodes. Our special shout out to our team behind this pilot episode. They are literally behind, guys. And kaway-kaway. And special thanks as well to our first ever guest, our GM, Engineer Antonio Young. This has been your host, Bern Ciancia Jr., your katubig, saying, great day ahead.